Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At syempre po muli po bumabati po inyong lingkod na Happy Mother's Day po sa lahat po ng ating pong mga ina sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Happy Mother's Day po sa inyo. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin ito pong pagpapalit. Bakit po nagpalit ng abogado si dating Pangulong Duterte? Napakaganda pong pakinggan itong paliwanag po at komentuhan po natin. Ito pong paliwanag ni Regal Oliva. Ni Regal Oliva, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin, panoorin po at komentuhan po natin ang kanya pong paliwanag at kung bakit po nagpalit ng abogado ang dating Pangulong Duterte sa ICC, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin siya pakinggan at panoorin. Breaking ngayon, umatras na si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead counsel ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero linawin natin agad, hindi ito simpleng iniwan si Duterte ng abogado niya. Ayon mismo sa filing sa ICC, si former President Duterte umano mismo ang nagdesisyon na kumuha ng bagong counsel. At para sa akin, mahalagang maintindihan ng publiko ang isang bagay. Sa laki at bigat ng kasong ito, normal lang na dumadaan sa restructuring ang isang legal team, lalo na kung papasok ka na sa trial phase. Because tapos na ang confirmation of charges stage. At kahit maraming Pilipino ang naniniwalang politically motivated ang kasong ito, ang reality is, ituloy ng ICC ang paglilitis. Kaya natural lang na i-reassess ng depensa ang strategy nila. At tandaan, si Nicholas Kaufman is not an ordinary lawyer. ICC veteran ito. High-profile International Defense Counsel. Siya ang humawak ng jurisdictional challenges, interim release requests, at iba't ibang procedural attacks laban sa ICC proceedings. Pero minsan, sa litigation, lalo na sa international litigation, darating talaga ang punto na kailangan mong tanungin, ito pa ba ang tamang direksyon? Ito pa ba ang pinaka-epektibong strategy? May kailangan bang baguhin habang maaga pa? At hindi ibig sabihin ng pagpapalit ng abogado ay mahina ang kaso ng depensa. In fact, pwede ngang kabaliktaran. Because sometimes, changing counsel means preparing for a more aggressive and focused legal battle. At huwag din nating kalimutan, marami pa ring Pilipino ang naniniwala na ang dating Pangulo ay hindi dapat nililitis ng dayuhang tribunal para sa mga aksyon na ginawa habang siya ay nakaupong presidente ng Pilipinas. That sentiment remains strong. At siguro iyon din ang isang malaking dahilan kung bakit hindi nawawala ang suporta kay Duterte despite everything happening in The Hague. Because for many Filipinos, this is no longer just about legal procedure. Para sa kanila, usapin na ito ng sovereignty, presidential authority, at kung dapat bang pakialaman ng international bodies ang naging war on drugs ng Pilipinas. At habang papalapit ang trial phase, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban ng kampo ni Duterte. Baka nga nagsisimula pa lang ang pinakamatinding yugto nito. Another day. Yan po mga kababayan. Hindi po mga kababayan, hindi po mismo si Nicholas Kaufman ang nag-resign bilang abogado. Ayon po rito sa ating kababayan, mga kababayan, na si Regal Oliva, mga kababayan. Ito po isang strategy. Siyempre po alam po natin na napakabigat po ng pinagdadaanan po ng dating Pangulong Duterte dahil mismo po ang gobyerno po ng Pilipinas sa pangunguna po ng presidente na tinatawag kong bangag at bongit ng kanyang ate ang mismo na nagpakidnap di umano sa dating Pangulo. At hindi man lang po ito na binigyan kahit bugaasin at gamunggo na due process sa dating Pangulo. Hindi po ba? Airport to airport lang po siya. Airport, Villamor Air Base at balik na naman po sa eroplano. Hindi po siya nadala at natuntong sa korte ng Pilipinas.
at lalong-lalo po ay pinaglalaban nga po ay ang jurisdiction nila. Dahil nga po ang ating bansa ay may sariling soberenya. Pero pinaghaharian po tayo ng International Criminal Court. Yan po ang nakapagtataka na hindi po matanggap ng mga Pilipino na isang Pilipino ay ipatapon mo sa dahig at nililitis po ng mga dayuhan, mga kababayan. At syempre alam naman po natin, hindi naman po tayo tangat bobo. Napakahirap po ng pinagdadaanan po ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga po mismo po ang gobyerno ng Pilipinas ang nagpatapon sa kanya di umano at gamit pa ang pera ng taong bayan dahil yan ay pinatotohanan po umano na isaldiko at ng mga marine, mga ex-marine na ginamitan po ng pera ng taong bayan ayon sa mga ex-marine na sila pa nagdi-deliver na hindi bababa sa $2 million ang ginamit po dyan ng ICC, yung mga investigador nila na pumunta ng Pilipinas na itinago nila sa taong bayan. At inamin naman po yan ni Boying na talaga pong inasikaso nila yung mga investigador na yan ng ICC. Itinago po yan sa publiko pero nalantad po yan dahil sa mga ex-marine. Nung patotohanan po na ang mga ito ay nagpunta at ginastusan pa ng pera. Unbelievable. At syempre po mga kababayan, kahit ano po gawin ni dating Pangulong Duterte, dahil nga po yan ay trabaho ng isang Pangulo, nung siya ay Pangulo, na ayusin ang ating bansa, lalo-lalo po sa napakaraming problema ng pulburon at gumagamit nito. Hindi po ba? Dahil isa po yan sanhi ng problema ng ating bansa noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil pag ikaw ay kargado niyan at lulong diyan, ano po ang susunod niyan? Makakagawa na sila ng krimen. Krimen na po. Pagka ikaw ay lulong na diyan at yun po ang tinutuldukan at gustong wakasan ni dating Pangulong Duterte na ang saling lahi ng Pilipino at ang saling lahi po na susunod na ating mga henerasyon ay hindi po maging zombie. Hindi po ba? Kaya nga lang po ang napakalungkot po, nagkaroon po tayo ng Pangulo, mga kababayan, na ang kanya palang tinatangkilik ay pulburon. Kaya po ang mga pulburonic at ang mga addictus, ang simpatsya ng Pangulo ngayon ay nasa kanila. Di umano. Naging tagapagtanggol pa yata ng mga pulburonic at naging tagapagtanggol pa nila ang Pangulo yata ng Republika ng Pilipinas. Dahil mismo ang Pangulo ay na-involve sa issue na ito ayon mismo sa kanyang kapatid. Hindi po ba? Kaya kahit ano po gawin ni dating Pangulong Duterte, kung mismo po ang gobyerno natin ang nasa likod nito di umano sa pagpapatapon at sa mga kaso at sa mga gawa-gawang ebidensya na ibinibigay sa kanya at ibinibintang sa kanya di umano, dahil hindi naman po siya nilitis sa Pilipinas at talaga pong ibinigay po sa banyaga. Kaya po ang nakakalungkot po, ang kawawa po ang dating Pangulo. Sobra po siyang napolitika dahil nga po sa dami po kasi ng kanyang binangga. Hindi lang naman po mga addictus ang binangga ni dating Pangulong Duterte, pati po ang mga pulburon lord at nahandyan pa ang masasamang mga politiko, lalong-lalo po ang mga nasagasaan niya mga oligarkiya. Ganon din po ang makakaliwang grupo. Ganon din po ang mga malalaking mainstream media na nagkaproblema po sa kanya nung panahon na siya ay Pangulo. Nagsama-sama po ang mga hayop na ito di umano para po siya ay pagkaisahan. At yan na nga po, nangyari na po lahat ang napakasakit na pangyayari na nangyari kay dating Pangulo na siya po napagkaisahan dahil mismo pala ang nakaupo ngayon ay kaisa po pala nila. Napakahusay lang pong nagbalat kayo. Nagbait-baitan at talagang nagbalat kayo na sila po ay makabayan at makapilipino. At sila ay may malasakit at tapang para sa mga Pilipino. Hindi pala. Ang malasakit pala nila, una-una, sa kapwa pala nila mga oligarkiya. Pangalawa, sa mga makakaliwa di umano. At syempre, sa mga pulburon lord yata at sa mga sindikato. Hindi kaya nagkaroon sila lahat ng proteksyon nung makabalik po
ang mga lahi nito, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang malinaw na malinaw po na ipinaliwanag po sa atin ng ating kababayan na si Oliva, si Regal Oliva, na hindi po nagbitiw at hindi po kusang nagbitiw si Attorney Nicolas Capman. Ito po ay kagustuhan na rin po ni dating Pangulong Duterte at ito po ay isa siguro sa kanilang strategy dahil alam naman po natin na dadaan po sa butas ng karayom ang dating Pangulo dahil ito po di umano ay scripted na. Kung ikaw ba naman binayaran mo na mismo itong mga tao na ito na lumilitis kay dating Pangulong Duterte, sino po ba susundin yan? Hindi po ba'y nagbayad ng milyon-milyon na dolyares? Hindi kaya. At syempre po ang magagawa po natin mga kababayan dahil po ang suporta po ay napaka-importante po sa pamilya Duterte, lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. At ang higit po na tulong na magagawa po natin sa ngayon ay ang ating mga dasal. Ang ating pong mga dasal ay pagsamasamahin po natin na lagi pong maingatan ang ating dating Pangulong Duterte at dugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan hanggang sa ipagkaloob po na maging Pangulo po isa sa kanyang mga anak ay makabalik po sa Malacanang. Diyan na po magkakaroon po ng linaw ang lahat sa mga ginawa nila sa dating Pangulo. Lalabas po lahat ang mga pinaggagawa nila at magkakaroon po ng linaw lahat kung paano nila ginipit ang dating Pangulo pag po naging presidente na si Inday Sara. At yan po ang ating po mga dasal at panalangin na sana po ipagkaloob po mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan at syempre po happy Mother's Day po ulit. At thank you po sa inyo po mga suporta sa inyong lingkod. Mga naagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, at Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA at Mika Legaspi. Shoutout po sa inyong lahat mga kabayan at maraming salamat po sa inyo po mga tulong at biyaya. Ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat. At muli po mga kabayan, tayo rin po, mag-ingat po. Doble ingat po tayo sa panahon ngayon ay mahirap na po. Mahirap na po ang buhay at nagkalat pa po ang masasama sa ating bansa. Ingat-ingat po tayo at samahan po natin ng maraming dasal. Muli po mga kababayan, paalam na po at paalam po muna. Bye-bye!